first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang araro ng siyam na sasakyan ng isang bus sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dahil umano yan sa pumalyang preno ng bus, 6 sugatan na kinailangan dalhin sa ospital. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Quezon City Urban Search and Rescue para mailabas sa mga sakay ng mga sasakyang nadamay sa karambola kaninang umaga sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Animang dinala sa pagamutan, habang iba namang nagtamo ng minor injuries, hindi na nagpadala sa ospital. Ang pampasaherong bus na ito na ayon sa konduktor ay unang nawalan umano ng preno, nabasag ang windshield at nabaklas ang pinto. Base sa investigasyon ng pulisya, nakapagbaba pa raw ng pasahero ang bus bandang Litex area bago magkaaberya. Sabi ng driver ko, ipasok ko daw yung mga pasahero ko. Umalis ako dyan sa harap ng bus. Pasok ko lahat ng pasahero ko kasi nawala na ng preno. Ginawa ng driver ko, isinalpok niya na lang dito sa kaliwa. Kasi sobrang daming sasakyan dito sa pamuntang Winston. Na-check po yan, lahat yan chine-check bago umalis. Dito lang po nagkaroon ng aberya. Hindi bababa sa siyam na sasakyan at motorsiklo ang inararo ng naturang bus, kabilang ang modern jeepney na nagkasira-sira rin at ang UV Express na lumusot pa sa isang tent. Yung unang tinamaan niya ay isang sedan na sasakyan. Pagkatama niya dun sa sedan, sumunod naman natamaan niya yung isang UV Express. Yung bus po dire-diretso pa rin, hindi pa rin huminto. Tinamaan naman niya yung isang modern jeep. Kung mapapansin nyo, grabe yung pinsala sa bus na ito, pati na doon sa mga nadamay na sasakyan. Pero sa kabila nito, nagpapasalamat pa rin ang mga driver at ang mga pasahero dahil walang lubhang nasaktan sa aksidente. Ang driver ng modern jeep na kasama sa mga nabangga, labis ang pasasalamat, lalo't nawalan pa raw siya ng malay na mangyari ang aksidente. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa likuran ko. Sa lakas ng impact, nawalan ako ng malay. Papasalamat din ako na nag-seatbelt ako. Kung hindi ako nag-seatbelt, matilapon ako. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang driver ng bus maliban sa paghingi ng paumanhin sa mga nadamay sa insidente. Hindi ko lang po siyaso dyan na wala po talaga ng preno. Maaari siyang maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 Oras. Nauwi sa pambabato at pananakit ng mga umaalmang residente ang isang demolisyon sa Maynila. Ikinasugat siya ng 4 kabilang ang miyembro ng demolition crew na hinataw umano ng kahoy kaya nahulog mula sa bubong. Nakatutok si Oscar Oida. Umulan ng bato, kahoy, bote, bakal at iba pang gamit sa bahaging ito ng Jose Abad Santos bandang alas 9 ng umaga. Pag-almayan ng mga residente sa ikinasang demolition operation sa kanilang lugar. Halos di makalapit nung una ang demolition crew sa dami ng mga ipinupuhol sa kanila ng ilang residenteng pumosisyon sa mga bubungan. Pero nang lumala pa ang tensyon, pinasok na ng SWAT ang lugar. Kanina po umakyat po sila dyan para kahit papano masawataho yung mga nagbabato kanina. Ngayon naman nung umakyat naman na sila kahit papano man napigilan na yung mga tao. Sa puntong ito, nakalapit na sa mga gigibaing bahay ang demolition crew. Pero habang papaakyat ng bubong ang isa sa kanila, nahulog mula sa bubong ang isa sa mga crew. Hinataw umano siya ng kahoy ng isa sa mga residente. Agad isinugod sa ambulansya ang sugatang demolition crew. Ang nakasakit sa kanya nang makababa, dinala rin sa ambulansya dahil di umano makahinga. Sa ambulansya, nagkaharap ang dalawa. Inaamin ko ako po yung may hawak ko siya. Kay ano? Tawad. Kuya, kayo nyo tawad. Pasensya na kasi Tama po talaga ito. Gusto po ng ano to eh. Kalaunan, nagkapatawaran din ang dalawa. Tuluyan ding humupa ang tensyon.
kaya natuloy ang demolisyon habang nakabantay ang mga pulis. Hindi ito ang unang pagkakataong nagkatensyon sa lugar. Actually, nakailang extension na po sila. Meron pa pong plaintiff na offer sa kanila 50,000 for those affected structures, bibigay ni attorney. Kung voluntary po silang aalis. Nangako po sila, March 31, aalis po sila. Instead po na nag-voluntary sila, nag-file pa po sila ng motion sa court, sa expropriation po. Ay di-deny naman po ng court. Kaya po nag-proceed na po kami. Paliwanag ng kagawad sa lugar, dala lang ng emosyon, kaya naging palaban ang ilang residente. Meron po silang pinapirma sa mga tao. Yung pinapirma po nila yung for attendance. Mga nakaraan buwan pa yun. Ngayon nagulat kami yung pangalan na yun na may pirma, ginamit po nila sa mga papeles nila yun. Kaya po nagkaroon ng ganito. Bukod sa nahulog na tauhan ng demolition crew, nasugatan din ang isa pa niyang kasamahan at 2 iba pang pulis. Kakasuhan po namin sila ng direct assault at saka po yung depende po sa sheriff kung mayroon po tayong obstruction of justice. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ng NAPOLCOM na buong kapangyarihan ng isang PNP chief ang hawak ng acting chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Yan ay kahit hindi pa siya 4-star general, habang hindi retirado si Police General Nicolas Torre III. Nakatutok si June Veneracion. Siya na ang umuukupa sa Office of the PNP Chief at nakalipat na rin sa White House ng Camp Crame, ang official residence ng pinuno ng pulisya. Pero may hindi pa rin makukuha si acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. hanggang di nagre-retiro si dating PNP Chief Nicolas Torre III, ang ika-4 na estrella sa balikat. Sa batas kasi, isa lang ang 4-star general sa pulisya at hawak yan ni Torre. I'm still a policeman with a 4-star general rank. Pero sabi ng National Police Commission o NAPOLCOM, wala namang diferensya kahit 3 estrella lang ang suot ni acting PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. PNP Chief po siya. Full po ang kanyang powers. Kaya po kailangan pong i-affirm ng NAPOLCOM yung kanyang acting capacity. Kahit hindi agad ma-promote na 4-star general si Nartates, habang hinihintay ang pagre-retiro ni Torres sa 2027 o pagtanggap ito ng ibang posisyon, sabi ng NAPOLCOM, walang hadlang para gampanan ni Nartates ang papel bilang acting PNP Chief. Nangyari na rin ito nung naging PNP Chief sa Senador Panfilo Lacson. Hindi agad siya na-promote na 4-star general dahil hawak ito ng kanyang pinalitan na si Santiago Alinio. May mga nangyari na po dati sa ating kasaysayan ng ganon. It's not the most ideal, but it is possible. Hindi rin unang beses para kay Torre ang nangyari sa kanyang karera. This is not the first time that this happened in my career. Okay? And it happened. Time and again, pabalik-balik yan. And, I just came back, bounced back, and do something again, and be credited for it. Redeem myself. Ganun lang. Sa ngayon, wala pang linaw kung magre-retiro siya ng maaga at di rin diretsang nasagot kung tatanggap ba siya ng bagong posisyon sa gobyerno. Ang sinabi niya lang, nag-file na siya ng leave of absence. Karapatan daw ito ni Torre, sabi ng NAPOLCOM. Parang ordinaryong tao, parang ordinaryong empleyado na naka-leave. So, action. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Pinatawan ng 70 araw na preventive suspension ng dating hepe ng CIDG dahil sa umano'y panggugulo sa investigasyon ng mga nawawalang sabongero. Sabi ng NAPOLCOM, may 4 pang pulis na dagdag sa mga iniimbestigahan kabilang ang isang aktibong general. Nakatutok si June Veneracion. Halos 2 linggo matapos sampahan ng reklamo ni Ella Kim Patidongan, si dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas, kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga missing sabongero. Naglabas na ngayon ng desisyon ang National Police Commission. Police Brigadier General Romeo G. Macapas is hereby placed under preventive suspension for a period not exceeding 90 days, effective immediately. Ang pagsuspindi ng NAPOLCOM kay Macapas ay tugon sa hiling ni Ella Kim at kapatid niyang si Dondon Patidongan na itinuturing na whistleblower sa kaso ng mga missing sabongero. Inakusahan nila si Macapas na ginulo ang investigasyon nung siya pa ang CIDG Director nang kunin ang cellphone ni Ella Kim at kapatid na si Jose.
Binura rin daw ni Macapas sa mga text message sa cellphone ng magkapatid na Patidongan. The Commission, after a careful and judicious evaluation of the records and the motion, finds that there exists substantial legal and factual basis to warrant the grant of the motion for preventive suspension. Okay lang daw ito, sabi ni Macapas. Normal na proseso raw ang preventive suspension. Sasagutin na lang daw niya ito sa NAPOLCOM. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NAPOLCOM sa kaso ng mga missing sa Bungero, may mga bagong pangalan daw ang lumulutang. Isang active police general at 3 iba pang opisyal ang nadagdag daw ngayon sa kanilang iniimbestigahan. Ayaw pangalanan ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan kung sino-sino ang mga ito. Pero isang pulis din daw ang nagbigay sa kanilang impormasyon tungkol sa pagkakasangkot ng 4 sa pagkawala ng mga sabongero. He's providing us names and the involvements of these names. We're establishing linkages also. So bukod dun sa witness namin na nagbabanggit na 4 na pangalan, meron pa kaming mga sinisilip na pangalan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Isinisi ng isang mambabatas sa itinayong kalsada sa Zapote River ang pagkipot umano nito sa dahilan ng mabilis sa pagbaha sa isang barangay sa Las Piñas. Pero ang sabi ni dating Senador Cynthia Villar na isa sa mga may proyekto nito, pangmatagalang solusyon nito sa baha. Nakatutok si Maki Pulido. Noon pa man, sabi ni Claudia, problema na ang baha dito sa barangay Zapote 2, Las Piñas City. Umaabot po ito dito, tapos hanggang pumapasok po siya sa loob hanggang may hagdan. Hanggang dito po. Nitong Hulyo lang dahil sa ulang dala ng habagat, binaha ang maraming lugar sa lungsod. May pinupondohan namang flood control para sa Zapote River, isa sa pinakamalaking daluyan ng tubig sa Las Piñas, ayon kay Las Piñas Representative Mark Anthony Santos. Pero sabi niya, sa halip na magsagawa ng dredging at linisin ng DPWH ang Zapote River para lumalim at dumaloy ang tubig, nagtayo pa ito ng kalsada sa gilid ng ilog. Kumipot tuloy-an niya ang ilog at mabilis nang umapaw, kaya mabilis bumaha sa syudad. Malaki po ang inoccupy nito doon sa Zapote River, na kung saan makikita natin ngayon na talagang medyo nabawasan yung puwang or yung luwang ng river na nagdudulot ngayon ng problema dito sa Las Piñas. Kasi nung araw na mas malapad ito, mas maraming tubig ang dumadaloy dito. May gumuho na ring bahagi ng riprap. Ang bahaging ito ang kasalukuyang kinukumpuni ng DPWH. Itong river na to, hindi dapat tinayo po ito para gawing kalsada. Ito po ay para linisin lang ang river. Pero kitang-kita nyo po, ang mga nag-initiate ng mga predecessors ko po dito. Conflict of interest po, very clear dito. Kasi po lahat po ng kalsadang dinaanan dito, papunta po doon sa mga lupa nila ng mga Villar. Kasi nagpagawa po mga bridge dito, papunta lahat dyan sa mga properties nila. Ang dulo po nito ay isang malaking mall na pag-aari din ng pamilya Villar. Ayon kay Congressman Santos, noon pang 2012 sinimula ng kalsada na may haba na ngayong hindi bababa sa 10 kilometro. Habang binabaybay namin ang Las Piñas Zapote River Road, may mga poster na nagsasabing proyekto ito ng magkapatid na Senador Mark at Camille Villar at kanilang inang si dating Senator Cynthia Villar. Si Santos ang nakalaban at nakatalo kay Cynthia Villar sa pagka-congressman noong nakaraang eleksyon. Wala naman pong question. Sino naman po magbe-benefit dito? Nagrereklamo po ang mga kababayan ko sa baha ngayon. Maging mga creek, tinayuan na rin ng kalsada, tulad dito sa Talong Creek, Barangay Pulang 2. Ang bahaging ito ng creek, nagbuka ng kanal sa Kipot dahil sa itinayong kalsada. Noong September 2024, ayon sa mga residente, gumuho ang retaining wall dahil sa dami ng tubig at naipong mga basura sa creek. Sa unang pagkakataon, binaha ang kanilang subdivision. Gumiba siya, nag-breach yung aming wall, pinasok kami ng tubig. Kinakatakot namin, papasok na naman ang tag-ulan, wala nang tutulog dito.
Sa pahayag ni dating Senator Cynthia Villar, sinabi niya na ang Las Piñas-Zapote River Drive ay isang flood control at traffic decongestion project upang ma-rehabilitate ang Las Piñas River at makapagbigay ng pangmatagalang solusyon laban sa pagbaha sa lungsod. Bukod sa pagkontrol sa baha at rehabilitasyon ng ilog, kasama rin daw sa layunin ng proyekto ang pagluwag ng trapiko at pagkonekta ng mga komunidad. Patunay daw ang River Drive na prioridad nila mga proyektong makakatulong sa pagkontrol ng baha, paglilinis at pag-unlad ng kanilang lungsod. Git ni Villar, ang paratang na ginawa ito para palabasing pabor lamang sa ilang pribadong ari-arian ay isang paninirang politikal na wala umanong basehan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na sirkus at sarswela ang investigasyon ng Administrasyong Marcos sa mga anomalya sa proyekto kontra baha. Halos pareho ang naunang banat ng kapatid niya, pero tugon ng palasyo. Manood siya dahil lahat iimbestigahan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa unang pagkakataon, magkakasabay sa The Hague sa Netherlands ang apat na anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alinsunod umano sa kanyang hiling. Nasa mabuting kalagayan ng Pangulo ayon kay Vice President Sara Duterte, pero pinababantayan ang mga kinakain dahil mataas anyang sugar. Masaya siya na nakabisita kami ng apat. May humingi ng reaksyon sa bise kaugnay ng investigasyon ng administrasyon sa mga flood control projects. Sang-ayon ng bise rito, pero kailangan anyang palawakin. Huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives, walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Kamara, kaugnay sa sinasabing ito ng bise. Hinamon din ng bise na laliman pa ang utos sa lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno o yung pagtiyak na hindi sobra sa kita nila ang kanilang pamumuhay. Hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Nauna nang sinabi ng palasyo na lahat ng opisyal ng gobyerno ay isasalang sa lifestyle check at uunahin ang DPWH. Nang tanungin kung may payo ang bise para resolbahin ang problema, ayoko magbigay ng libreng advice. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarswela. Dito nalalayo sa puna ng kapatid niyang si Davao City Acting Mayor Baste na sinagot na rin ng Malacanang. Wala raw pipiliin. Lahat ng sangkot, maiimbestigahan at makakasuhan. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Chika Minute na mga kapuso at ang maghahatid ng mainit na showbiz happenings ngayong gabi, walang iba kundi si Ash Tipirena, Glyza De Castro. Glyza! Salamat, Miss Mel! And abisala, mga kapuso! May mananakot muli sa big screen sa bagong collab horror film na Huwag Kang Titingin. Bibida ang ilang kapuso Gen Z artists at ex-PBB housemates sa pelikula na may mahalagang mensahe rin para sa mga kabataan. Makichika kay Nelson Canlas. Ay yung private road. Mula sa mga pelikulang The Road, Magtago ka na, Ouija, Basement, at pinaka-latest ang mind-bending horror film na P77. Magpapatuloy sa pananakot ang GMA Pictures sa bago nitong handog na proyekto. Ka-collab ang Mentor Productions. Pagsasamahin sa proyekto ang ilang kapuso Gen Z cast tulad ni Sofia Pablo at Allen Ansay, Marco Massa, Sean Lucas, ex-PBB housemate Michael Sager, Charlie Fleming, Josh Ford, Kira Ballinger at Shuvi Etrata with her TDH Anthony Constantino,
sa pelikulang Huwag Kang Titingin. Siyempre po nakakakaba. Una sana hindi kami multuhin. And exciting kasi I'm a big fan of horror movies. Sobrang excited ako kasi first movie ko talaga to and talagang medyo mabigat yung, yes po, and mabigat talaga yung character. Parehas pa naman kami ni Sophie. Ako kasi matatakotin siya, magugulatin. So, tingnan natin dito, mukhang magiging totoo yung mga reactions namin. Bukod sa katatakutan, may mahalagang mensahe ang ipaparating ng pelikula sa mga kabataan. Maganda din yung message na gusto namin ibigay as a Gen Z cast. It's a very young cast and I feeling ko the camaraderie that we'll have will be exciting para ipakita namin na bakit huwag ka titingin. Sina Shuvi at Kira, excited na para sa mga gagampanan nila na roles sa Huwag Kang Titingin. It's my first ever movie, kaya I'm really excited at the same time kinakabahan kung ano yung mangyayari. But I'm super duper grateful. This is the first project that I will be doing with GMA, so I'm super grateful. Thank you po GMA. I'm looking forward to it. I can't wait to work with, my GMA friends. Para simulan ang collab na ito, lumagda ng kasunduan sina GMA Network Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President of GMA Public Affairs at Executive Vice President of GMA Pictures, Nessa Valdelion, at Mentor Productions President and CEO, John Brian Diamante. To commemorate this momentous event, inirigalo ng Mentor Productions sa GMA Pictures ang isa sa mahalagang pieces ng kanilang kauna-unahang pelikula, ang rebulto ni Padre Juan Severino Malyari, na ginamit sa 2023 horror drama film na Malyari. Excited ako because we've been talking about collaborating since 2 years ago and we've known Mentor to be a very, very good horror movie producer. We have a great story. It's something new. We have an exciting cast and with this strong partnership nga, I feel that nandito lahat ng recipe for success. Sobrang natutuwa sa generosity ng GMA to work with, alam niyo naman, isa sa pinakamalaki, diba, sa industriya ng entertainment dito sa ating bansa to extend, diba, to extend their arms sa mga baguhan kagaya namin. So napakalaking event nito para sa amin. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.